0, 1. Let's get started. You started playing basketball. I started playing basketball, siguro nung start ako mga 11 years old ata. Tapos naglaro ako ng high school hanggang sa magtuloy-tuloy na. Yun. How's your college in the UE? Okay naman, kaso hindi ako masyadong nabigyan ng break kasi very short lang yung bali halos 2 taon lang ako nakapaglaro doon sa UE. Tapos kasi 3 years ako doon kasi nag-residence pa ako ng 1 year kasi galing ako LSU. So nirecruit lang ako ni Coach Lawrence Johnson. Then 2 taon ako naglaro, 2010 and 11. Yeah. Experience playing in the MPBL. PBL naman okay kasi halos lahat ng kabatch ko naglalaro doon. Tsaka yung mga bagong players. So mix na yung mga players sa MPBL So grabe din yung competition doon kasi halo ng veterano at tsaka ng rookies, tsaka yung mga aspirants. So lahat talaga gustong magpakita. Then ayun, maganda naman yung liga para sa akin. Yeah. How's your stint right now in the Tangerang Hawks? Tangerang, shooting guard ako. So, actually, tinry lang nila akong paglaruin. Kasi nga, syempre, medyo veterano na tayo, matanda na tayo. So, kasi 37 na ako Akala nga nila hindi na ako naglalaro. Hindi nila alam na active pa rin ako dito sa MPBL. So, yun, nung naglaro ako doon, maganda naman yung outcome, kaya gusto nila akong i-retain. So, maybe next year, nandun pa rin ako. Tatanggaran. Playoffs. So, nung nakapasok kami ng playoffs, so, simula nung franchise history na 4 years na sila sa liga. Ito, pang KPM na, bago lang nakapasok na playoffs. So, maganda yung outcome. Then, ayun, kaya big factor din yun, kaya na-retain nila ako. Naglaro kami naglaro ako sa Cobra Energy Drink. So, pumunta yung Indonesia sa Pilipinas nung time na yon, nakipag-tune up sa amin. So, nung nakipag-tune up sila sa amin, nanalo kami sa tune up, tapos ako medyo friendly ako. Kinausap ko yung isang staff nila. Sabi ko ba, Indonesian din ang tatay ko? Sabi ko gano'n. Pero wala akong balak na sabihin yon para kunin nila ako. Kumbaga nabanggit ko lang din sa kanila. Kasi pero medyo friendly nga ako, kaya kumausap ako na isang staff sa kanila. Then after nun, nung sinabi nila sa akin na nagulat sila, tapos naging interesado sila bigla sa akin. So kinausap ako ng boss ng team na kung willing akong maglaro para sa team nila, asikasuhin nila yung papers ko, ganito. So ako naman, syempre, ginrap ko na yung opportunity kasi sa totoo lang, iba din maglaro sa ibang bansa So para nga sa akin, ako yung, hindi ko lang alam, ako yata yung unang nag-import sa liga ng ibang bansa. Bago magsimula yung mga Japan, kasi ako 2012 ako lumipad papunta Indonesia, so naglaro ako sa local league nila. So ngayon kasi yun yung mga nangyayari kila Kiefer, kila Tamayo na naglalaro sa Korea, sa ganyan. So, parang ako, siguro okay lang una para sa akin, di ba? Siguro kay Stephen Branch ako na sobrang natuto kasi marami ako nakita sa kanya na sa laruan niya, marami ako nakita. Kumbaga na-inspire ako sa laruan niya. Sobrang sobrang competitive player niya Hindi siya nagpapatalo. Hindi siya sumusuko sa laban, binibigay niya lahat. Basta go hard siya palagi every game. So yun yung nagustuhan ko sa kanya, yung effort niya. Yun. How's experience playing IBL All-Star? IBL All-Star naman. Actually, ako dun blessed na ako kasi hindi ko rin nakalain na mapapasali ako sa All-Star. Although, ganito na edad ko, medyo may edad na ako. So, blessed na lang din. Then, bonus pa, ako pa yung MVP sa
sa All-Star. So mga bagay na hindi ko in-expect na makapasok sa All-Star, hindi ko in-expect na ako pa yung mag MVP. Kumbaga, sobrang sobrang blessed na lang din para sa akin. Yan. Kalaban ko yan, 2015, if I'm not mistaken, 2015, na nung rookie year niyan, so nakalaban ko na siya. Nung time na yun, mas malakas siya nun kasi fresh leg siya nun, fresh from college siya nun eh. Bumaba siya ng liga ng IBL. So, yung liga nung mga time na yun, hindi pa ganun kasolid. Kaya talaga angat na angat yung laruan ni Jawato nung mga time na yun. Ayun. Playing in the FIBA Asia. So, FIBA Asia, 2014 yan eh. Naglaro ko ng FIBA Asia. So, ano yun? Sobrang solid nung experience na yun. Then, iba yung feeling na makakalaban ka ng mas mataas na competition ng basketball. Tsaka, siyempre, national team yung makakalaban nyo rin. So, talagang iba yung iba yung atmosphere sa FIBA Asia. So, isa yun sa mga pinaka-memorable na yugto ng karir ko sa basketball. Ayun. Nakalaban ko sila sa SEA Games 2015 and 2017. Finals yun. Sila yung nakalaban ng Indonesia. Sila yung nakalaban namin sa 2015 is sa Singapore, then 2017 sa Malaysia. So parehas finals nag-abot kami. Parehas talo kami nun eh. Kasi sobrang solid talaga nung team nila nun. So, alam naman namin na underdog talaga kami. Pero, ang target naman talaga namin ng mga time na yun is maka-finals para makuha namin silver. Kasi napaka-imposibleng matalo yung Pilipinas ng mga time na yun. You choose number 31. 13 ako. So, binaligtad ko lang yung birthday ko ng mga time na yun. So, ginawa ko ng 31. So, talaga sinakto ko na dun sa birthday ko yung 31. Kaya, If you not became basketball player, what do you think your work right now? Siguro nagtitinda ako ng barbecue. Hindi ako player ngayon kasi may barbecuean ako eh. Dati hindi ko natutukan kasi naglalaro pa ako eh. Ayun. Siguro business ako ganyan. Question your starting five, all of your teammates. Si Andrew Lenson. Si Maxi Esio. Saka si Randy ka, then ako. Thank you for watching.